$1 billion para buhayin ang isang hindi ligtas na nuclear power plant? Yung Bataan Nuclear Power Plant ko, meron more than 40,000 defects. May mga taong gusto tayong paniwalain na ang Bataan Nuclear Power Plant ay malinis, ligtas, matipid, at tanggap daw ng taong bayan. That my explanations will lead us to conclude that we have no choice except to go nuclear. The Honorable Media Man supports the PNP, Mr. Speaker. I signed this bill because I believe it can help our province. Pero ang pilit nilang tinatago at di sinasabi is the disposal of radioactive waste. How do we dispose that? Maanumalyang paggagawa nito na maraming question ng korupsyon at ang pagiging substandard nito. Nuclear plants are not supposed to be located on potentially active volcanoes, which is what NATIP is. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay itinayo ng walang nagbabantay ng mga dalubhasa. Even after $2 billion of repair, hindi pa tayo nakasiguro na malayo tayo sa peligro. Na yung 15 nuclear experts na binayaran ng $9.5 million, nirecommend sa government, wag nyo na operate yung Bataan Nuclear Power Plant. Ito yung decision conclusion. Sabi nila, malinis ang nuclear energy. Ang totoo, nagdudulot ng cancer ang nuclear radiation. Dalawang pagsusuri sa Spain noong 2003 at Germany noong 2007 ang nagbalita na mataas ang insidente ng lymphoma, leukemia, myeloma sa mga kabataan na nakatira sa loob ng 5 hanggang 10 kilometro mula sa plantang nuklear. At kung mapatakbo ang BNPP, saan ilalagay ang 20 hanggang 30 toneladang toxic waste na ibubuga ng planta taon-taon? Yan po ay may iwan ba dito sa ating lalawigan na hindi naman po tayo papayag? We cannot even get rid of our regular garbage, and we are going to do better than the US? I don't think so. Ganito ba ang ibig sabihin ng malinis? Sabi nila, ligtas ang Bataan Nuclear Power Plant. Ang totoo, maski sa mga maunlad na bansa na mas makabago ang mga pamamaraan at teknolohiya, hindi talaga masasabing ligtas ang plantang nuklear. Sa 3 Mile Island Nuclear Generating Station sa Pennsylvania, USA, plantang kahawig ng BNPP, ipinasara ang isang reaktor ng magkadiferensya ang cooling system at nagpakawala ng radioactive material ito sa paligid. Sa Chernobyl sa Russia, kinailangang mag-evacuate ang mga mamamayan sa paligid ng planta nang ito'y nag-meltdown at nagpakawala ng radioactive waste sa tubig at hangin. Sa Kashiwazaki Nuclear Plant sa Japan, isa sa pinakamalaki sa mundo, ipinasara ang operasyon nito dahil sa lindol, bagamat sinabing earthquake-proof daw ang plantang ito. Ayon sa mga eksperto, nakatayo ang BNPP malapit sa Mount Napib, tulad ng Mount Pinatubo. Malapit din ito sa Manila Trench Luzon Trough, isa sa mga pinakaaktibong tectonic structure na pinagmumulan ng mga lindol. Ayon sa pag-aaral ng 50 nuclear experts sa ilalim ng Puno Commission na binuo ni dating Pangulong Corazon Aquino, may 40,000 depekto ang Bataan Nuclear Power Plant. Sabi nila, matipid ang nuclear energy. Ang totoo, kung babalikan ang nakaraan ng mga plantang nuklear,
mas mahal ang pagpapatayo at pagmimintini ng mga ito. Ang BNPP mismo noong simula, nasa 6 na milyong dolyar ang budget. Sa huli, dahil sa corruption at kaduda-dudang mga kontrata, umabot ito ng 2.3 bilyong dolyar. At para patakbuhin ito, uutang pa tayo muli para sa plantang BNPP, imbes na mamuhunan sa mga mas malinis at mas ligtas na renewable energy. Kulang daw ang supply ng kuryente ng Luzon. Ang buhay ng Bataan Nuclear Power Plant ang solusyon. Tanggap ba ito ng Bataenyo at ng taong bayan? Mula pa noong Mayo 1985, nung ilunsad ang Welgang Bayan, ay nakapagpasya na ang mamayan ng Bataan na lansagin ang plantang nuklear. At ang planong rehabilitasyon nito ay tuwirang pagsalungat sa kapasyahan at paninindigan ng Bataenyo. Walang karapatang manungkulan sa pamahalaan ang sinumang nagsusulong ng BNPP. I happened to be the parish priest of Morong during the time that the construction was at its height. The simple people of Morong were only told the good, that they will have good jobs, more businesses, and better roads. Only the advantages were given, but never what it could cause us by way of damage. It became clear to us because the technology involves nuclear fission, and we began to ask questions if we are prepared to accept this kind of technology. Ano man ang mangyari, ay patuloy naming bibigyan ng information yung mga tao. Kasi itong pinakikipaglaban namin ito para sa kapakanan ng tao ngayon at saka sa future generation. Ang totoo, kaliwat kanan ang protesta. Sa kabila nito, may mga lumalaban sa pagpapatakbo ng plantang nuklear sa Bataan. Pinangungunahan ng simbahan at ng buong sambayanan. Bakit minamadali ang plantang maaaring magdulot ng sakuna sa taong bayan? The Honorable Media Man supports validation of BNPP. Mr. Speaker. I signed this bill because I believe it can help our province. Hindi ligtas ang BNPP dahil nakatayo ito malapit sa may bulkan at lugar na tinatamaan ng lindol. May mahigit na 40,000 depekto at higit 30 taon nang nakatiwangwang. Bakit natin pababayaan na umabot tayo sa bingit ng ligalig at kapahamakan? We should listen to Bataan because Bataan is where the nuclear plant will be. Kami po yung nasa frontline pagdating dito. Any economic benefit that we will derive, although how large, from rehabilitating this nuclear plant will be offset and more by the divisiveness that it will cause our people. Thank you very much. Hindi ko pwedeng ma-repair yung Bataan Nuclear Power Plant. Ito ho yung problema ng bill ni Congressman Tuwangco. Mas nararapat ang nasa panig ng kaligtasan. Ito ang ipinaglalaban ng buong bayan.